Good morning mga Katito Bar. Welcome back po sa ating YouTube channel. At for today's video po ay i-compute po natin kung magkano yung ating kinikita sa isang buwan. Hindi ko po ito pinakita upang ipagmayabang. Tapos ay magkaroon ng idea po yung mga nagtatanong sa atin kung maganda ba ang pagbiyahe sa langit. At ito po ang aking buhay delivery driver sa Lalamove. Umaga hanggang gabi ay laman tayo ng kalsada. At maraming salamat sa Panginoon dahil tayo kanyang iniingatan sa araw-araw na ating pagbiyahe. At ngayon po natin ang ating kwento sa video ito. Good morning mga Katito Bar. Tayo po ay muling babiyahe sa Lalamove. At may nagtanong po sa atin kung pwede daw po nating i-content or ipakita yung ating monthly income, ano. So as you wish, ay ipapakita ko po sa inyo itong sarili kong account na talagang ito yung kinikita natin sa Lalamove. Hindi Lalamove ang magbibigay sa iyo ng monthly income mo, kundi ikaw mismo ang gagawa at ikaw mismo ang kukuha kung magkano ba talaga yung gusto mong kitain per month, ano. At ito pong ipapakita ko sa inyo ay ano na po ito, kumbaga bawas na ni Lalamove. Lahat ng kanyang babawasin ay ito na yung total talaga ng kinita mo per month. Ito po, sa buwan ng May, naka 50 ano na po ako, 50 completed booking, ano, ang na-deliver ko na. At yan ay nasa 30,222. So nung nakaraang buwan po ay naka 92 completed orders ako. At ito po yung total na kinita natin sa Lalamove, 62,297.70. So nakabase po dito na ang babawasin po natin dito ay yung ating ano lang, yung ating gas. Dahil itong income na to ay wala nang bawas si Lalamove. So makikita po natin may monthly, kung gusto mo weekly. Nandito rin po yung binayahe mo ng every week. At nagre-range po tayo every week. Minsan 22,460. At ito po ay simula nung April 8 to 14. At hindi po ako nagbiyahe dyan ng coding ko, tapos may mga late na ako nakakalabas. So ito pong pinapakita ko sa inyo, ito yung actual na naging biyahe ko. At mapapansin nyo po, may mababa rin. Halimbawa, hindi tayo nagbiyahe ng maganda, so hindi po lagi ito yung babasihan natin. Talagang sa pagsisikap natin at talagang kung gusto mong kumita ng malaki, ay nasa sayo na po yun. At dito sa base dito sa 22,000 ay ano lang po ito, 5 araw ako nagbiyahe, ano. Kung estimate natin yung 5 araw, 22,000, bawasan natin ng 5,000 sa diesel, ay so may kita pa rin tayo na magkano. Sa 22,000, pag binawas natin ng 5,000, ay may 17,000 pa rin tayo na income. Ito po, 22,000 minus 5,000 kasi 5 days ako nagbiyahe. So isang linggo may 17,000 tayo. Wow! Hindi na masama kasi hawak mo naman yung oras mo. At kung yan ay pagsusumikapan natin, halimbawa babiyahe ka ng maaga at late ka uuwi, mas malaki po yung kikitain natin. Kaya
sa sipag at tiyaga mo dito sa Lalamove, sa'yo nakasalalay yung kikitain mo. At dito po sa ano natin, may time na sa monthly, may time din po na nung nakaraan 53,000, pero hindi siya naglalayo, may 52,000. At yun po, kagaya nito 96 completed 96 completed order, 62,358. So kung ibabawas natin po diyan yung mga diesel natin, pagbalagay na mga 20 20,000 ang binawas mo, so may 40,000 ka pa rin. At kung ikaw po ay naguhulog ng sasakyan, ay palagay ko ay kayang-kaya mo pong kunin sa kikitain mo dito sa Lalamove. Dahil ako po ay dumanas din ng ganyan, yung naguhulog ako ng sasakyan. Ito dati, hinuhulugan ko, ang hulog ko po dito ay 24,500 plus may mga, syempre may insurance yan. Dito ko po lahat kinukuha sa Lalamove dahil nung ito'y binabayaran ko pa, naka-join na po ako sa Lalamove. At dati hindi po ganito yung kitaan, mas malaki pa po. Yung iba nga kumikita ng 100,000. Ako naranasan ko dito sa Lalamove ay kumita ng mga 88,500 gano'n. At hindi po kasama yung tip natin dyan ha. Kaya kung nagbabalak po kayong pumasok sa Lalamove, magandang ano po to, magandang hanap buhay. Dahil unang-una, hawak mo yung oras mo, kahit anong oras ka bumiyahe ay pwede. At kung may mga lakad ka, hindi ka obligahin ni Lalamove na magbiyahe. At maganda rito, isang applyan lang, hindi ka na magre-renew. Alam ba, yearly ka magre-renew ng application mo. Wala po, isang bayad ka lang. So nagbayad lang ako ng 3,000 at hanggang ngayon po tuloy-tuloy kong nagagamit tong Lalamove apps. Yun po. At hindi po ito hindi ako nagmamayabang na ganito pala ang kinikita ni ano. Kumbaga mas lalaki pa po yung, mas kaya nyo pa pong higitan yung kinikita ko dito kung pagsusumikapan ninyo at sisipagan nyo. At hindi po yan nakadepende sa Lalamove. Yan po ay magdidepend sa inyo, sa inyong pagbiyahe. At tingnan nyo po, habang ako yung naghihintay ng booking, makikita naman natin napakarami ng booking. Ito kagaya dito, malapit lang sa akin, 2 kilometers, dadalhin sa Plaridel 1-2. Pero makikita po natin doon naka-saver. Kumbaga pagka regular, ang binok ni client mas pataas po. Ang kagandahan lang dito sa saver, halimbawa may mga booking ka na, halimbawa may 2 booking ka na, pwede mo pang i-accept to kung maluwag pa yung sasakyan mo. So nawa ay nakapulutan nyo ng aral to. At kung gusto nyo pa po ng ibang mga content na pwede kung kayo naguguluhan, ay mag-comment lang po kayo para ma-tackle natin o at least ay mabigyan ko kayo ng idea. So yun po, hintay-hintay na po ako sa mga booking sa araw na to. At ang oras po ngayon, kagaya ngayon, ang oras po ay 10:25 ng umaga. So hindi pa po ako nakaka-pick up ng una nating booking ano. At syempre may nilakad pa tayo. At ngayon po nag-aabang-abang na ako. At ipapakita ko sa inyo ang idadagdag ko lang para mas malaki po talaga yung kitain natin sa Lalamove. Ay lagi tayong kumbaga iset natin yung goal natin sa everyday. Halimbawa, dapat maka 3.5 tayo bago tayo makauwi ng bahay. Pagka nagawa nyo yun 3.5, tapos yung minus natin yung 1,000 na diesel, so may 2.5 ka. Everyday may 2.5 ka. Hindi, wala ka namang amo o wala kang ibang gagawin kundi magbiyahe-biyahe lang.
So kung 2.5 kaya mo yun araw-araw, maganda po yun. Halimbawa 10 araw may 25,000 ka na. At ang maganda pa niyan, hindi lang yung 2.5 araw-araw, may yung every biyahe po natin dito sa Lalamove, may tip po tayo nakukuha. At syempre kung nag-iisa ka, wala ka nang ibang babayaran. Magdala ka lang, magbaon ka, kagaya ko, nagdadala ako ng baon. So matarget mo yung 2.5 o 2,000, hindi na po yun masama. Dahil magkano yung kinikita natin kung tayo'y minimum wage yung kinikita, no? Sa alam naman po natin na napakahirap din mag-apply dito sa Pilipinas, lalo kung may edad ka na. Lalo kagaya ko, hindi na ako tatanggapin. Siguro driver, magkano lang ang sahod ng personal driver, ano? Family driver o company driver, magkano lang po yun. So kung kayo may pagkakataon na makapagpunta ng sasakyan, maganda yun kasi nga yung sasakyan mo naman ay halimbawa papasok mo sa Lalamove o may mga iba ka pang paggagamitan, ay malaking tulong po itong Lalamove. At ito po, dati share ko na rin, dati po akong OFW. So nung nakita kong okay naman pala yung kitaan dito sa biyahe-biyahe, ay hindi na po ako nagbalik pa ng ibang bansa. At least ay kasama ko pa yung pamilya ko. So yun lang po, at maraming salamat po. At hintay-hintay na po tayo ng booking. God bless po. At ito po mga Katito Bar, may na-pick up na tayong booking. Dadali natin po sa Dasmariñas. Try nating mag-Cavite ngayon. At ang booking po na ito ay may high demand na 281 yung high demand. So itatanong po natin kung ano yung pipick upin natin dito, para at least malaman natin kung hindi nating sabayan kapag maliit lang. Tagal sumagot. Hello po. Hello ma'am, good morning. Good morning po. Sa Lalamove po ako. Kanina sir, ay yung papuntang Cavite po. Opo, ask ko lang po kung ano yung pipick upin ko. Frozen meat po. Ano po? Frozen meat po. Frozen. Mga naka-box po yan. Mga ano lang to sir, 30 tsaka 90. 90 to lahat. Ano po? Ilan ma'am? 92 po. 92 boxes? Mag-add lang sir. Bali mag-add na lang po kami ng 500. Sige po, papunta na po ako dyan. Okay po. Thank you. 92 boxes. Baka magaan lang daw po. Tapos narinig nyo mag-a-add daw ng 500. So tingnan natin kung hindi ko pa ito napuntahan, na pick upan. Kaya hindi natin alam kung gaano kalaki ba yung mga box, ano. Sabi niya magaan. At willing daw naman na mag-add ng 500. So ang magiging booking po nito ay 1,900. So let's go, tingnan natin kung ano yung ikakarga dito. At i-update ko po kayo kung ano ang mga kukunin natin dito. Let's go. At nandito na tayo mga Katito Bar.
Napagpipick-upan ko na pala to. Nagpalit lang sila ng pangalan. At mga frozen foods nga yung ano, yung pinipick up dito. Ang hindi ko lang maintindihan kanina, mali lang yung pagkasabi ng pagkaunawa din ni ma'am. 900 peraso daw di ba? Tapos bagal lang. Sabi naman nung nitong nagkakarga na lalaki, kilala ko na to May 900, baka 900 kilos. Hindi peraso. So confirm, frozen food ang ikakarga natin dito. At kung 900 kg lang to, kayang-kaya to ni si Maron. Hindi ba buksan? Pati ba? At sila naman po ang mag-arrange yan. Kapag tamang-tama, may mga karton tayo. At karamihan naman ng mga ganyan pagka frozen, hindi yan tumutulo. Hindi kagaya ng ibang napipick up ko isda na pag tumulo talaga, naku, patay. Tagos dun sa mating, kaya napag lalabahan natin ng bago. Check ko muna yung makina. At sige po, mamaya ko ipakita sa inyo kung gaano karami. At try nating sabayan to para kahit may tips sila na 500, mas gusto ko may kasabay pa to. 300 kg, okay na ako doon. At ito po, ikakarga na nila kuya. Medyo nagmumoist lang ano, pero hindi yan kakatas ano. At maganda niyan, may ano tayo. Oo, may karton. At ito mga katito bar, pinakancel ko kasi ang sabi nila 900 kg lang, pero 1,400 kilo ay magdadagdag daw. Ay kahit magdagdag, pero mali yung sa booking ng Lalamove kasi 1,000 kg lang tayo. At syempre pagka pinayagan ko yon, kahit kayanin man ni si Maron, ay kung ma-check tayo na overload, di mas malaki pa yung ating magiging poor ratio. Kasi baka masira yung gulong natin, sumabog ano, kasi maninipis na din yan. At isa pa, baka ma-check tayo ng mga MMDA, makita na talagang sobrang overload. So hindi tayo nang hinayang sa ganito. Medyo malaki kasi gagawin ng 2,000 pero hindi yun yung tinitingnan natin yung security din natin. Pipikat na lang ako ng iba kisa pilitin ko to. Okay, may mga customer kasi na nagtitipid. Kunyari ibubuk nila 1,000 tapos magpapasobra lang ng sabihin nila pagka tinawagan mo. Kunti lang po ito, mga 900 kg lang. Pero alam ko na yung strategy nila kasi nga pagdating mo doon kakargahan ka na, at pag pumayag ka ay tuloy-tuloy silang magkakarga ano. At malaki po kasi yung natitipid nila dahil yung booking nila pang 2,000 kg ay pagka 2,000 kg mga malaki po yung ano doon, malaki yung babayaran nila sa Lalamove. So ang binubuk nila 1,000 tapos mag-a-add ko no ng 600. O di ang laki nga ng natipid nila, pero parusa yun sa ano,
sa mga lalamove driver, kasi dalawa ang pwedeng mangyari. Sabugan ka ng gulong, umahuli ka ng enforcer kasi nga makikita na sobrang wala na sa balance o wala na sa align yung bully natin. Kaya hindi ko po yun pinapayagan yung mga ganun. So at least nalalaman nila na hindi lahat ng lalamove driver ay pumapayag sa mga ganong kagustuhan nila. At medyo naabala tayo sa ganun kasi pagka pinakancel mo, hindi ka nabibigyan nun. At okay lang po yun sa akin. At least hindi naman ako at least hindi ko naman tinanggap yung mga ganong booking na mali na yung ginagawa nila, patuloy na gagawin nila yon pagka pinayagan po natin. Sana yung mga ibang lalamove hindi pumapayag, kasi karamihan malamang ng nag-a-accept nun, baka hindi yun yung may-ari ng sasakyan. Kaya kahit hirap na yung sasakyan ay tuloy lang sila basta kumita. Pero sana iingatan nyo din yung mga ginagamit na sasakyan, dahil syempre pag nasira yun, hindi lang yung bus nyo maabala, pati kayo. So wala po akong pinapatamaan, pero yun po yung sumunod tayo dun sa tama, yung tamang karga, kasi yung sasakyan natin ay pang 1,000 kg lang. Pwede naman sana kung kahit 1,001, 1,200, baka kakayanin pa nito. Pero kwan din, baka hirap na to. So yun po, at hintay-hintay po ulit tayo ng legal at magandang booking. Okay. At ito po, may nakuha na tayong booking dito sa favorite natin, pick up. Tawagan po natin kung ano yung isasakay. Hello po ma'am, sa lalamove po ito? Yes po. Ano po yung pipikapin ko? WPC panel po. Naka-prepare na po yun ma'am. Ako, naka-prepare na. Sige po, salamat po. Sige po. Yun, kunyari hindi natin alam yung pipikapin, pero dito yun sa sa madalas kong napipikapan. At yun po, PVC panel lang po yun. At pikapin na po natin. So talagang sure na may maisabay tayo dito, kasi nga ito lagi yung ating hinihintay. At dito lang po yun, mga pangalawang kanto ay nandun na tayo. At ito na po mga ka-Tito Bar, na pick up na natin tong first booking natin. Ito, talagang favorite to ni Tito Bar. At may pumasok na pong booking, kasi wala tayong load sa wallet ng lalamove, kaya kinuha ko na itong dadaanan sa Mandaluyong. Bayad ay lalamove wallet, at pipikapin na natin yung kasabay. At yan po mga ka-Tito Bar, na-pick up na natin tong mga air cooler, tatlong air cooler, tsaka may dalawang malaking stand pan. At yan po, di-deliver ko na para tuloy-tuloy na yung biyahe natin. Let's go! At nandito na po tayo sa drop off dito sa Mandaluyong. Binababa na ni Kuya. Tutulungan ko siya doon sa air cooler na yun, medyo mabigat din eh. At ito naman, di-deliver ko na pagkatapos dito. Okay. At nandito na po tayo sa drop off. Ito, kila boss. At hihintayin ko pa yung yung bayad, kasi nga 77 cents, diba? opo, 477 only. May GGgas daw. Okay, at mag-aabang na po ulit ako ng another booking. At yan mga ka-Tito Bar, may nakuha na ulit tayong booking. Ito lang,
hagdanan at saka yung signage. Dadalhin ko ito sa Mandaluyong. At may naisabay tayong booking papunta naman ng Manila. Kaya rep daw naman yung kukunin natin dito. Kaya kunin na natin. Let's go. At yan po mga katito bar, ang naisakay natin ay rep. Malaki pala. Sabi nila kanina maliit lang. At yan naman ay naka-island. Tamang tama lang yan. At dideliver na po natin nang tayo makarami pa. Ito po ay pang-apat na booking. Pang-apat nating booking to. Let's go. At naibaba ko na po yung mga anong tawag ito, signage saka yung hagdan. Ato di-deliver ko na itong rep. Let's go. At may na-pick up na po ulit tayong booking, itong mahabang PVC panel. At itong rep malapit na ding ibaba dito din po sa may Araneta Avenue. 2 minutes na lang ibababa ko na itong rep. Pagkatapos itong PVC panel malapit lang din, dito lang din sa may Espanya. Okay, deliver natin, let's go. At naibaba ko na po yung rep dito sa may kanina, dito sa may tricycle. At medyo nag-cause tayo dito ng traffic kaya hindi na natin na i-video. At ngayon po ay papunta naman ako dito sa pagdidelibera ng PVC panel. Malapit lang sa may Victory Liner. Di-deliver na po natin. Let's go. At yan po, na-deliver ko na itong PVC panel dito sa Victory Liner. At may mga booking na uli. Mamimili tayo ng yung malapit lang kasi gumagabi na. May na-pick up ulit tayo mga katito bar. Double booking, isang mga plastic at isang parang hindi pa natapos na, hindi ko mawarian yung cabinet to o parang hagdan, hindi pa kasi tapos. At idadalhin ko to sa Colyat, itong mga plastic, at ito sa may Cubao. So halos parehas lang yung, halos mauna ito sa Cubao bago itong Colyat. At hinihintay ko lang yung resibo dito kala sir at di-deliver ko na. Okay. At nandito na tayo sa anti-gutom crabbing crab. Sige. Hindi na yan. Ito lang. At yan po na, ibaba ko na yung mga plastic. Ito na-receive na ni Kuya Guy. Okay, thank you. Good evening mga katito bar. Tayo ay nakauwi na ng bahay. At maraming salamat sa Panginoon. Tayo kanyang iningatan sa buong maghapon. At tayo po ay naka-6 na booking sa buong maghapon ito. At yan po na-hit na natin yung ating siniset na goal na at least 3.5 po yung everyday nating biyahe para magbawas man tayo ng 1,000 dyan ay may 2.5 pa tayo. At yung ating mga tip na natatanggap ay iniipon po natin yun para po yun sa pang-maintenance. At maraming salamat po sa inyong pagtutok at inyong pagsubaybay sa aking YouTube channel. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe naman po kayo dyan at nang marami po tayong matulungan at magpatuloy po ang Tito Bar Vlog. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat. God bless everyone. Bye-bye.